Nung nakapagtapos na ako ng pag-aaral dito guys at nakapagtrabaho ako ng maganda, tinupad ko ang pangako ko. Tinulungan ko mga magulang ko. Nagkasakit sila hanggat namatay sila. Tinulungan ko rin ang mga kapatid ko ng makakaya ko. Napag-aral ko ang pamangkin ko na anak ng bunso kong kapatid. Pero guys, wala man ako ngayon. Wala man akong naipon. Pero masaya ako. At kahit papaano, kahit nawala ang mga magulang ko, natikman din nila ang karangyaan na hindi nila pinaghirapan at hindi sila nag-iisip ng kung ano man na kailangan pagtipiran nila o sila guys. Minsan ang buhay natin hindi natin alam. Oo, nahirapan talaga ako. Sobra nahirapan talaga ako. Kasi lahat ko yan kinaya guys. Wala akong inaasahan at wala akong malapitan. Pero dahil sa pananalig ko sa sarili ko at sa may kapal, siya lang ang gumagabay sa akin guys. Kahit ano pang inano ng mga tao sa akin, andyan na kutyain nila ako, nandyan na lahat-lahat ng mga masasamang salita. Hanggat namatay rin ang asawa ko. Kahit divorce kami guys, sinabi ng asawa ko, kaya mo yun. At yung naghihingalo siya, napaiyak siya kasi nga syempre nakita niya ang paghihirap ko. Kahit nandito ako sa ibang bansa guys, hindi lahat ng nandito sa ibang bansa ay mayaman, ay walang trabaho, na namumulot lang ng pera. Kaya kayo yung mga anak o mga kamag-anak, mga kapatid, pamangkin, huwag niyong isipin na porket nandito kami sa ibang bansa ay mayaman kami. Pinaghihirapan namin ang pera. Dito umaaraw, umuulan, nag-iisno, malamig pa. Lahat ng mga weather nandito. Pero pinagsisikapan namin guys, magtatrabaho kami, hindi kami umuupo, hindi kami tumitigil hanggat makakaya. Nagtatrabaho kami, nagsa-sideline kami dito. Kahit full time na, pag may oras, magsa-sideline pa rin. At hanggang ngayon, hindi ko rin nakakalimutan yan. Hindi ako mayaman, yun pang masasabi ko sa inyo. Sa mga nagsasabi na mayaman kami, hindi, sapat lang ang kinikita namin. At saka nasa sarili nyo ang pagsisikap, hindi nasa ibang kamay ng tao. Ayun guys, itong buhay ko, papasalamat din ako kahit papaano. Dahil ang naging asawa ko, talagang kahit papaano nandyan siya at tumutulong din siya. Lalo na sa mga tao kahit hindi namin kilala at nakikita niya na halos walang makain. Ayan, kusa siyang magbibigay sa akin at tutulungan namin. Siyempre, kailangan din namin tingnan kung kaya namin tulungan o hindi. At kailangan din naman talaga namin guys kasi dito sa ibang bansa binabudget ang pera. Hindi kami basta-basta naglalabas ng pera. At halimbawa ako, nag-umpisa lang naman ako sa pagkanta-kanta, hindi naman ako singer. Hobby ko lang yan guys para maalis yung pagod ko at homesick ko. Kasi hindi naman kami taon-taon makakauwi dahil nga
hindi rin naman talagang sobra-sobra yung financial. Kung makaipon kami, magbabakasyon kami. Kung hindi, hindi rin. Dito lang kami sa bahay, dito sa Germany, mag-holiday. At syempre naman guys, hindi rin naman yan kasi dito sa ibang bansa talagang iniisip ang kinabukasan. Papaano kung magkasakit ka? Papaano kung hindi ka na makapagtrabaho? Papaano kung wala ka ng trabaho? Papaano kung hindi natin alam guys ang mga mangyayari sa buhay natin. Maraming paraan, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Yeah? Na kung hindi kami marunong humawak ng pera, wala. Titira din kami sa kalsada. At yung pagkakanta-kanta ko guys, hindi ako kumikita dyan. Yeah? At pag YouTube ko, ano ko lang yan, hobby ko lang yan guys. Pero kahit papaano, natutuwa ako dito sa Mita, sa Facebook, na pag nakita ko, oh, mayroon na pala akong 200 pesos na nakita. Malaking bagay na yan guys. 1 kilong bigas at saka tuyo. Ako, miss na miss ko ang tuyo ko. Talagang kumakain ako ng tuyo guys, hindi ako maarte. Dahil simula pa naman, yun naman ang pagkain namin. Hindi rin kami nakatikim ng masasarap na gaya noon na Hindi guys. Pasalamat kami kung makakain kami ng karne. Kaya ang tuyo, kahit nandito ako, bagoong tuyo o ano pa man dyan yung nasa probinsya. Kasi probinsya na ako guys, hindi ko yan makakalimutan. Yun. Lahat ng buhay na yun, hindi ko nakakalimutan yan. At kung ano man ang buhay ko ngayon guys, pasalamat ko yan sa sarili ko at sa Panginoon na hanggang ngayon ginagabayan niya ako. Lahat ng mga problemang dumarating guys, pagsubok lang yan sa atin. Kaya pagtibayin niyo ang sarili niyo. Maraming salamat.